Alright, so magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan lang natin saglit. 'Di ba nagkaroon ng itong ginawa ni Donald Trump, yan, nag-impose siya ng mga tariffs. Ang taripa, ito yung buwis na ipinapataw doon sa mga produkto na kapareho ng produkto rin nila. Ibig sabihin, may factory sila sa kanilang lugar, tapos may papasok na mga produkto galing sa labas. Nung araw, uso po yung taripa. Na way back mid-90s, totally inalis na po ang mga tariff na yan. Naging borderless economy na tinatawag. Ngayon, ang pinakaano na lang doon, syempre, pag imported, baka mamaya mahina yung quality. Kaya nga po, mini-maintain doon yung ISO certification na kailangan pasok ka talaga sa standard rate. Ang problema, makakalusot ang mga Chinese products sa ganyan. Mga patakbuhin na mga patapon na hindi nila ginagamit kasi bagsak ang quality, bagsak sa quality control sa kanila, pero ini-export nila. 'Di ba? Nabibenta ng cheap. Isang gamit, dalawang gamit, wala na. Now, maging sa Pilipinas, 17% po ang ipinataw nila ni Donald Trump na taripa rito. Ito sa atin, ano ba magiging epekto nito? Hindi po ito makakaapekto sa atin ng mabigat. Mga 0.01% lang sa tingin ko ang magiging epekto ng 17% tariff ni Trump. Bakit kanyo? Bakit 0.1 lang sa tinataya ng gobyerno na growth rate natin? Ibig sabihin, hindi natin mararamdaman yan. Wala naman tayong ni-export eh. Wala ho tayong maramihan na mga produkto natin na ini-export dyan sa Amerika. I don't know kung pati asukal ngayon nag-export pa ba tayo. Kasi dati, naalala niyo yung 1986 na kanta ng mga bata sa Negros? Yung ikaw at ako, tayo ang, di ba? Yung nagkaroon ng malnourishment. Yun po ay produkto, bunga yun o epekto yun ng ating ng ating obligasyon sa Amerika na sila muna ang busugin natin sa asukal bago ang local natin dito. So, kapag may excess production tayo ng asukal, yun po ang binibenta sa merkado. Pag wala, Amerika muna busugin natin tapos mag-i-import tayo. Diba? Kung meron man, ang ginagawa ng mga Amerikano dyan, binibili yon tapos tinatapon sa Pacific Ocean o sa Atlantic Ocean. Diba? Tuso lang. Bakit? Para ma-maintain nila yung status quo ng presyuhan. Ngayon, dito, kalauna na wala na po yun eh. Yung tariff system. Nagbagsakan yung mga tariff. Borderless economy na nga. Pag upo ni Donald Trump, kasi nakita niya, ang mga produkto ng China, kaya sabi niya, nasasamantala tayo, napapakinabangan ng ekonomiya natin ng China. Sipin nyo naman, factory ng Apple napunta sa kanila dati, ngayon lumipat na yata ng Vietnam. 'Di ba? Ilang mga negosyo ng mga Amerikano na umalis sa kanilang bansa, lumipat diyan sa China kasi sobrang baba ng yung labor cost nila. So patay ang katawan, pati tao, 'di ba? Tapos ang bayad hindi makabuhay. Ganon ang nangyayari sa kanila. Now, nakita naman ni Trump, wala na kaming negosyo, wala na kaming ano rito, lahat inaasa na namin sa China. 'Di ba? At hindi pwedeng magpatuloy 'yon. Natalunin sila ng ekonomiya ng China. Because at the end of the day, naku po, nangungutang na nga sila sa China eh. 'Di ba? At the end of the day, kokontrolin na sila nito, tatakot-takutin na sila sa pamamagitan ng economic sanctions. Ganun na ang gagawin. O kaya naman embargo, mga ganyan-ganyan. So iniwasan lamang ni Trump na magtuloy-tuloy ito. Kaya lang napakabiglaan ng kanyang ginawa. Kaya nagkakagulatan ng buong mundo. Ang Canada pumalag, pinatawan din sila at binan yung mga alcohol galing US. 'Di ba? Ang China, naku, gumanti rin. So, sabi rito, China will impose 84% tariffs on US goods from Thursday, up from the 34% previously announced. Its finance ministry said on Tuesday, firing the latest salvo in a global trade war sparked by the US President Donald Trump. So 34%, ginawa na nila ngayon ang dinagdagan ng 50%, then naging 84%. Wow, almost 90% yung taripa
Malaki ang epekto nito. Kasi paano ba yan? So kapag ka merong importanteng produkto, etong China, importante para sa mga Amerikano, ini-import nila yan. Kaya lang, ang gobyerno mismo ay nagpapataw ng 84% na tariff. So syempre, kahit in-import yan ng gobyerno, kahit yan importante sa mga tao, mahal ang magiging presyo niyan. I-inject yung 84% eh. Di ba? Sa kabilang banda naman po nito, baliktad pala, sa China pa lang nag-impose noon, ano? So yung mga produkto ng Amerika na papasok sa China, pinapatawan nila ng 84%. Ang mangyayari, kahit kailangan ng mga incheck yung produkto galing ng US, hindi na po nila ito bibilhin. Kahit na matibay, hindi na po nila ito bibilhin ng ganon-ganon. Bakit? Mahal na eh. So pipili sila ngayon ng ibang supplier globally na pwedeng magbenta sa kanila na kasundo nila. What will happen to the US economy? Yung mga US products na yan na maaapektuhan talaga ng pagtaas ng taripa ng China na ipinataw sa Amerika. So bangkarote. Anong option ngayon ng mga Amerikanong negosyante doon? Humanap kayo ng ibang mga kaalyadong mapagbebentahan. 'Di ba, na hindi kayo papatawan ng ganyang kalaking taripa. Ganon. Ang tanong, sa buong mundo, meron pa ba kayong makikita na hindi dominado ng mga incheck? 'Di ba? Nako. Dito sa atin sa Pilipinas, ang sa atin naman, kung meron tayong mga produktong ipapasok sa kanila, tataas lang ng 17% ang presyo doon sa kanila. So kung meron silang sariling produkto na kapareho nun, di tagilid tayo. Pero kung wala, bibilhin nila yan because they need it. Di ba? Now, on the side of the US, yan mapipilitan ngayon na yung kanilang mga mamamayan ay i-demand na magbalik yung mga negosyo rito, yung mga factory dito na magtayo. At kami na, mga mamamayang Amerikano na, yung magiging mga customers nila. So ganon, kanya-kanya silang hanapan. Mag-iiwasan po ang China at ang Amerika na magkaharap ang kanilang mga produkto. Kasi kung ako man, hindi ako mag-i-import na, hindi na ako mag-i-export sa China. Papatawan nyo lang akong 84% eh. 'Di ba? And then China will do the same. Papatawan nyo ako ng malaking taripa rin eh. Hindi na rin ako sa inyo mag-aangkat. 'Di ba? Masisira yung produktong dinadala sa inyo sa mga biyahe. Tapos ang mahal, hindi naman mabili. Benta ko sa Africa. Ganoon lang yung mangyayari nito sa kanila. No? Ngayon, ano po bang magandang gawin dito naman ng gobyerno natin? Samantalahin po natin na mababa yung pataw na taripa rito, 17%. Di ba? Mas maganda to, mahihikayat natin yung mga manufacturers, mga dayuhan na maaapektuhan dyan sa taripa nito ng China at saka ng Amerika. Diba? Tapos tayo naman ngayon sa mga produkto, tayo naman, problema na yan ng kumpanya kung saan sila maghahanap ng mapagbibentahan ng produkto. Diba? Pero importante rito sa atin, mag-create ito ng labor o ng workforce. Diba? Yun naman ang maganda rito. Bagamat may pataw sa ating 17%, pwede itong magdulot naman ng positibo na magkaroon tayo ng dagdag na trabaho kasi maaakit natin yung ibang mga negosyante na rito na mag-invest dito sa Pilipinas. Di ba? Ay nako, alam niyo para sa akin, mas okay na itong trade war ng China at saka ng Amerika. Okay na sa akin yan kaysa warlahan sila diyan, 'di ba? Ng mga missiles nila. Sabi ni Macron, 125% tariff ng US sa China. Fuck! Ang laki! Ang laki pala. Hindi ko kasi alam kung ilan. Hindi naman mabasa yun doon sa may chart kanina. Di ba? Ang laki. So, posible pang magtaas pa si China. Now, ganito. So, si China is 84% laban doon sa produkto ng Amerika. Ito namang si US is 125% ang taripa nila, buwis nila na ipinapataw doon sa produkto ng China. So, ibig sabihin nito, minamaliit po ng Amerika ang produkto ng China na, parang ganito lang, wag na kayong magpasok dito ng produkto, hindi mabibili. Hindi rin kami magugutom kasi meron kaming ganyan.
'Di ba? Ay nako. Pagka ganyan mapipilitan lalo ang China niya na ano na tawag dito, mag-substandard din daw yung ISO kasi problema nila. Alam niyo, etong ganitong New World Economic Order, ito po ay na-predict na ito nung Hey Ray Santos kadagabi. Na-predict na ito na mangyayari noon pang pandemic. Naalala niyo yung global reset, di ba? Sinasabi ko nga rin po sa inyo, base sa pag-aaral ko, NAX, ano daw, ang buong mundo, pagkatapos nitong gulo-gulo na to sa pandemic, ay magkakaroon ng bagong kaayusan na kung saan ang mga bansa ay magpo-focus sa regionalization. Ano yun? Mabubuhay uli yung pag-i-impose ng mga taripa para protektahan ang sarili nilang economic interest. Yung mga factories nilang nangawala na outsource ay magbalikan na uli sa kanila. Yung mga locals nila magkakaroon na uli ng mga trabaho na kung saan ang mga amo nila yung mga kababayan din nila. So dapat samantalahin niya natin. Ang maganda po kasi diyan, magfo-focus po sila hindi na po sa industrialization lang, kundi yung restoration ng natural environment. So makakaano ka na diyan na mga produkto na mga environmental friendly products. Yun ang mga dapat na pinofocus din po ng gobyerno natin. Ano-ano yung mga environmental friendly na mga produkto? So pangit kapag yung mga degasolina, di ba? So ano mga kailangan natin dito? So pwede yung mga batteries, yung mga solar. So ganun yung mga dapat na mga negosyo na pinoproduce ngayon ng mga Pilipino. Hydrogen instead of gasoline, instead of petroleum, di ba? Hydrogen-powered machines, dapat mga ganon, mga factories natin, yan. So malaking malaking tulong kung nasusundan yan ng ating gobyerno. Kasi ibang mga bansa ganon din eh. Industrialization is still there, part of the production yan, but still, mangyayari nga dyan, papasok ang robotics, so kukonti yung magiging mga empleyado, magkakaroon ng mga mass layoff dyan under this new global economic order, under ng global reset. Dapat nga noong 2023 yung nagsimula eh. Tapos, yung ibang bansa sinimulan na yan. Ang mangyayari dito, kanya-kanya na tayo. No, wala na yung borderless economy. Bakit? Naisip na ng China ng Amerika eh. Bumabaha ang negosyo rito ng mga inchik sa amin. Tapos ang daling masira. So we became dumping site. Kasi sa kanila hindi nila ginagamit 'yun because it's substandard. Kalaban pa nila kami. Baka mamaya either ang products nila mga biohazards, di ba? Mga later on makikita mo na masama na pala talaga ang epekto. So ganun. Yeah, it is an economic war between China, and the loser will be the one to blink first. That's right. Nauna ang China magtaas ng tariffs, then gumanti si Trump, talo yung China. Oo, grabe, 125%, pangi-snub yan. Sino ka? Parang ganun yan, no? Bully. That's economic bullying. Di ba? Well, tingnan natin sa paglipas ng mga panahon. Pero sa akin lang ito, ay dapat buhayin na po ng gobyerno natin yung mga factories natin. Katulad yung Northern Food Corporation or NFC, na kung saan food process, tomato products processing yun, gumagawa ng mga tomato paste, di ba? So dapat lahat ng mga restaurants dito, required na doon nakukuha, yun lang ang supplier. Dapat may government monopoly. Di ba? Tapos wag na tayo mag-i-import ng mga tomato products. Ay nako, I agree, binastos ni Trump ang China. Sana mag-industrial na ang Pinas para umunlad na tayo. Correct, di ba? Yan, gandang gabi rin po sa inyo. Salamat watching from Negros Occidental. Kaya lang may malalaking food processing plants sa US ay pag-aari ng China.
and Smithfield Foods. Alam ko, ang ginagawa ng Amerika diyan, ano yan, binabuyback nila yan. Yung mga yung mga yung mga corporation na napunta na sa mga Chinese, mga dati sa mga Amerikano, at kung yan ay pag-aari ng mga Chinese, then binibili nila yan ng gobyerno. Dapat ang gobyerno, ibalik natin ang gobyerno natin, yung mga government-owned and controlled corporations na nangawala, yung mga industriya ngayon na yun po ang dapat na simulan ng gobyerno. Okay? Yan ang dapat nating diyan tayo mag-focus. Sumabay tayo sa economic bullying ngayon ng mga malalaking bansa. Okay, yeah, tama yan po yung gawin natin dyan. The Filipino First Policy ulit tayo. Kasi regionalization po talaga ang labanan ngayon ng ekonomiya. Kaya nga hindi ba ang Vietnam, ang Thailand, they forward the government na hindi na kami, we will be stopping from selling our rice and sugar dito sa Pilipinas. Kasi nga po sa ganyan, regionalization. Unahin mo munang mag-stock ng pagkain para sa inyo, sa sarili natin. Dati kasi hindi. Napupuwersa tayo na sundin yung ating obligation sa free trade na supplyan muna natin ang Europe, supplyan muna natin ang Amerika bago tayo kakain ng saging, bago tayo mag-aasukal sa ating mga kape. Ganon. Diba? Or else, magtiyaga ka sa panutsa. Or molasses. Makipag-agawan ka na lang sa mga kabayo. Ay, nako. Alright, so iwan muna natin to.